me what I asked of Him. So now I give Him to the Lord. Sa Tagalog, dahil sa batang ito ay nanalangin ako at binigay sa akin ng Panginoon ang aking kahilingan. Kaya siya inihandog ko sa Panginoon habang siya'y nabubuhay. Kaya ito po yung eksaktong gagawin natin ngayong hapong ito. Ito po ay exclusive na seremonya na gagawin natin at ang gusto ng parents ay hindi masabay sa nawain. So okay lang yun. Maganda na yung ganito exclusive para nakafocus tayo kung ano yung ginagawa natin, maintindihan natin. Kaya ang aking title dito ay The Purpose of Child Dedication. Bakit? Ano pong layunin? Bakit tayo hahandog ng bata? Makakapuna po tayo. Salamat po sa inyong pagpaliba at pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Para maintindihan natin yung ating binasa, dapat tingnan natin yung context ng salita ng Diyos na ating binasa. Yung 1 Samuel chapter 1, verse 27 hanggang 28. Ito po yung background niya, background ng context. Ang tawag dito ay The Story of Hannah. Si Hannah po ay asawa ni Elkanah. At siya mausumbungan ninyo sa lumang tipan sa aklat ng 1 Samuel. Si Hannah po ay isang baog, wala po siyang anak. Ito po yung kanyang pinagdaramdam dahil yung kanyang kapwa asawa ni Elkanah, kasi sa panahon nila pwede mag-asawa ng 2, 3, 4, 5 kaya mong buhayin. Parating ng Deuteronomy, nagbawal na ng Diyos yun. Isa na lang ang dapat natin maging kasama sa buhay. So, sabi dito, siya nanalangin sa Diyos, yung kanyang panalangin ay masidhi. Binabahagi ko lang istorya para maintindihan ninyo. Yung panalangin niya halos wala nang mailabas sa kanyang bibig. Kumbaga, ano lang, para na lang siyang, ang tawag doon yung salita, walang boses, walang sound. No? Soundless. So, kaya tuloy, yung sacerdoting si Eli, ay napagkamalan siyang lasing. Umagang-umaga pa na nilagawa niya yun, sinaway siya, sabi sa kanya, umuwi ka na sa bahay ninyo, doon ka na magpatuloy sa kung ka ba yung patulog nung mapahinga ka na kasi lasing ka na. Sabi ni Hannah, hindi po ako lasing, ako po'y nanalangin sa Diyos. At yung kanyang masiding panalangin ay pinakinggan ng Diyos. Tandaan ninyo, si Hannah ay baog at siya ay hindi nagkakaanak. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at siya'y nanganak kay Samuel. Nang ibig sabihin ng pangalang Samuel ay pinakinggan ng Diyos. Pinakinggan ng Diyos. Nang ibig sabihin ng Samuel. No? Kaya kung meron may kilalang Samuel, yan ang kahulugan ng pangalan niya. Tingnan natin yung kahulugan ng talata. Sabi dyan, for this child I pray. Dahil sa batang ito, nanalangin ako. Ibig sabihin lamang yan, ang bata, yan ay regalo ng Diyos. Kasi dahil sa panalangin niya, siya ay nagbuntis. Kaya si Kenji ay bunga yan ng panalangin ng kanyang parent. At ito ang aking deklarasyon, mga kapatid, ngayong hapon ito. Anuman ang pinanggalingan, anuman ang sitwasyon, pag ang isang babae nagbuntis, hindi po yan sumpa. Wala tayong karapatang humatol sa isang tao, nagbuntis, bata pa, siguro na ano lang. Di ba, ganyan yung mga word? Pero alam niyo po, sabi ng Biblia, yan ay regalo ng Diyos. Okay? Yung bata, pag yan ay pinahintulot ng Diyos na mabuhusat siya, yan ay regalo ng Diyos. Yan yung panalangin ni Hannah, na tinugon ng Diyos. Kaya sa verse, sabi niya the Lord has granted me my petition. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang aking kahilingan.
sapagkat siya nanalangin ng buong puso yung kanyang pananalangin. Ito po yung lesson dyan. Ang panalangin natin ay pinapakinggan ng Diyos. Walang panalangin na hindi pakinggan ng Diyos, lalo na pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay pakinggan. Ano ba dahilan bakit yung mga tao hindi pinapakinggan ng Diyos? Isaiah 59 verse 2 nakalagay doon. Ay pinapali ng Diyos yung kanyang paningin, ang kanyang pagdinig, para hindi kanya sadyain niyang hindi kanya pakinggan. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pero pag ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan, bago ka humilig sa Kanya, natawad ka ng Diyos, pakikinggan ka ng Diyos. Walang hindrance. Kaya sabi niya, I give him to the Lord. So ito po yung tatawag na dedication is an act of surrender and worship. Kaya pag ikaw ay naghahandog ng bata sa church o sa tahanan ng Diyos, ikaw ay nagtatalaga at nagsusuko at sumasamba sa Diyos. Ito ay form ng pagsamba sa Diyos. Kaya mapalad po tayo, kabilang tayo sa imbidahan ng mga parents ni Kenji, kasi naging bahagi kayo ng pagsamba sa Diyos. Hindi mo yan aksidente, kasi bago kayo nilagay yung pangalan ninyo, inisip niyo kayo mag-asawa. Sino ba yung ating gagawing godparent? Godparent nga ba? Meron bang godparent sa dictionary? Alam mo kasi pag sinabing godparent, magulang ng Diyos. Wala naman magulang ng Diyos eh. So kami na nating sponsor na lang para malinaw. Okay? Gusto nyo ba godparent ba? Sponsor? Gusto kayo na makikampas. Yung ano? Godparent. Gusto nyo maging magulang ng Diyos eh. Sponsor na para may pera. Sagot na lang lang pas. Hindi na ko lang kapatid ha. Ayan. Kaya ito yung natin ko sa 3 hanggang 4. So, balikan ko ng aking title. Dedicated to the Lord, the purpose of child dedication. So, tayong natin yung bukas kumikit, tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you for the precious gift of baby Kenji. Today, as we gather to dedicate him to you, we acknowledge that every child is a blessing and a trust from your hand. We lift up this moment to you, asking for your presence to guide us as we reflect on the purpose of child dedication. May your words speak clearly to the message today, and may baby Kenji grow in wisdom, grace, and the knowledge of you all the days of his life. Bless his family with strength and wisdom to raise him according to your will. In Jesus' name, I pray. Amen. Number 1, child dedication is an act of thanksgiving. Ang paghahandog ng bata, ito ay pagkatalaga, pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ibig sabihin lamang yan, kapag ikaw ay naghahandog ng anak mo, marunong kang tumanaw ng utang na loob. Marunong kang magbalik ng pasalamat sa Diyos. Kasi alam naman natin na kahit naman gusto natin simple lang yung paghahandog, parang pag sa Maynila ka, parang talagang gagastos ka talaga eh. Diba? Kasi mag-iimbita ka, pinapasita ng mga kamag-anak mo, man mo sa buhay, yung mga kaibigan mo. Kaya nga, tama lang talaga sponsor eh. Kasi sponsor maraming pera, diba? Kaya, natawan niya yan mamaya. Tawag na niya. Ito may kagos mo. Ayan. Okay. Every child is a gift from God. Sabi nga ng Psalms chapter 127 verse 3, yung binasa ni Brother James kanina. Sabi niya, children are heritage from the Lord. Ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Kaya yung anak, yan ay blessing.
Yan ay pag ikaw'y nagkaroon ng anak, para ka nakatagpo ng kayamanan. Amen? Amen. Nalala ko na ako yung unang magkaanak sa katauhan ni Ate May. Ay, grabe. Sobrang saya ako. You know? Tagal kong hinintay yan. Sumakit yung tiyan ng kanyang nanay, tanghali. Dinala ako sa ospital. Tanghali nandun ako sa labas, hintay. Ano nang anak yan? 6:30 yata o 7 p.m. Talaga paghihintay ko. At wala akong pangalan. So yung kanyang tita nagbigay ng pangalan. Tuwan-tuwa ako noon nung lumabas yan. At feeling ko noon, para ako naging si Superman. Parang lahat kaya kong gawin. Parang lahat kaya kong sungin. Kahit sino pa ang humarang sa akin, parang kaya kong hawiin. Yun nga, parang ako si Superman. Kahit ang trabaho, pinapasok ko, iniisip ko lagi yung gatas ni May, yung diaper ni May, ano pa yung vitamins. Maganda pa ng inspirasyon dun sa mga tatay, no? Kaya yung mga tatay ayaw magpahinga. Kasi paisip nila. Kita na naman yung resulta. Di ba? Kita mo naman, malusog. Ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Ang pagtatalaga o pag-ahandog ng bata ay isang paraan ng hayagang pasasalamat sa Diyos para sa buhay ng bata. Kasi hindi po lahat ay pinapanganak ng malusog. Meron sa tiyan pa lang may problema na. Doon sa ospital na pinuntahan ko, ay nagpa-check up lang yung sinanay, yung kanyang asawa na nurse. Pa-check up lang yun. Hindi na pala siya makakalabas. Kailangan na siyang isesaryan para ma-save yung bata. So kaya yung isilang mo yung bata ng normal, kaya yun, cesarean. Kaya isilang mo siya ng normal, laking blessing sa Diyos yun. Okay? Ingatan ka ng Panginoon. Number 2, child dedication is an act of surrender. Ang pagtatalaga o pag-ahandog ay pagsuko sa Diyos. Ibig sabihin niyan, isinusuko mo ang iyong anak sa Diyos. Minsan may isang tagpo sa Matthew, sa buong Matthew, yung malapit yung mga bata kay Jesus, ang ginawa ng mga apostol, ng mga nagal, pinipigilan sila, sinasabay sila na makalapit kay Jesus. Sabi ni Jesus, huwag niyong gawin yan. Hayaan yung mga batang lumapit sa akin. Sapagkat sa mga katulad nila, ang kaharian ng langit. So, kaya sa Diyos, ang bata ay napakahalaga. Sa Diyos, ang bata ay precious. Kaya, hindi lang ikaw ang matutuwa kapag inihandog mo sa Diyos, lalo-lalo na ng Diyos. Inihandog mo sa Kanya. Okay? Ang kahulugan niyan, recognize that the child belongs first to God. Una ay binibigay mo sa Diyos, inihandog mo sa Diyos. Si Samuel po, inihandog siya, binigay ni Ana, at siya po ay ginamit ng Diyos. Lumaki si Samuel bilang isang propeta at ginamit ng Diyos. Hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos kay Kenji. Kung ano ang kalooban niya para sa bata. Kaya sa gitna ng mga pangamba, ang paghandog ay nagsasabing, ito, pakinggan ninyo ito. Kapag inihandog mo na si Kenji, o yung bata, isang mo, ibig sabihin lang, sinasabi mo na lang, hawak na ng Diyos ang anak mo. Hawak na ng Diyos ang bata. Kaya, isang malaking pribilehiyo na may balik sa Diyos ng bata. Kung saan siya nagmula. Kung saan siya nagmula. Number 3, child dedication is a commitment to
to discipleship. Kaya sinabi ko discipleship, kasi diyan nagsisimula na magiging buwaran tayo. Ang tatay, ang nanay, ang sponsor, ang church member na witness ngayon para kay Kenji. Ibig sabihin yan, tayo ang magiging gabay para si Kenji ay sumunod kay Jesus. Ang pasakop ng kanyang buhay sa Diyos. Ang tawag doon ay discipleship. Kung ano yung karanasan mo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ay ibabahagi mo sa bata para siya lumaki na katulad mo na may takot sa Diyos. That is discipleship. Deuteronomy chapter 6, verse 6 hanggang 7, teach them to your children. Turuan mo ang iyong anak o ang iyong mga anak. O ituro sa iyong mga anak. Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child in the way he should go. Sangayon ang bata sa tamang landas. Kaya kung ano nakikita ng bata sa mas matanda sa kanya, ito, mag-ingat tayo dito. Alam nyo ba, hindi madali maging parent. Hindi madaling maging nanay at maging tatay. Nung hindi pa po ako tatay, lahat ng maisip ko pwede kong gawin. Kasi ang Diyos naman, wala sa tabi ko, pinupiling ko. Hindi mo, nag-iisa lang ako. Kaya mo gawin pa ng gusto ko. Pero na magkaroon ako ng anak, doon ako nagsimulang naging tino. Iniisip ko lagi, pamakita ba ng anak ko yung ginagawa ko, natuwa ba siya? Pag-inaya niya ito? Magiging mabuti ba siyang tao? Magiging mabuti siyang Kristiyano? Kaya mula noon, yung pananalita ko, yung pakilos ko, yung mga habitual na ginagawa ko na alam ko hindi magiging magandang huwaran, yung tiyon-tiyon. Kaya nakatulong yung mga anak ko sa akin. Paggalit ako, kahit na umuusok ako, ay hindi ko pinapakita. Kaya nag-aaway kami ni Mrs. Hindi ko pinapakita. Kasi nakakapagsalita ako na hindi maganda eh. Marinig ng mga anak ko yun, siyempre. Kaya hindi madali maging tatay, maging nanay. No? Kaya, pero ito naman ang pagpapala pag ang mga anak mo ay pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya. Alam nyo ba kung bakit hindi lamang po nanay at tatay ang may obligasyon sa bata. Simulan nang ikaw ay tanggapin mo na ikaw ay maging sponsor o maging witness. Sige, magbigyan ko na yung isa, maging godparent. Yan. Ay meron ka na rin obligasyon na magpakita ng tama doon sa bata. Amen? Kaya nga ayaw kong gamitin yung sa mga parent, ayaw kong gamitin salitang magulang. Di ba ibig sabihin ng magulang? Nung naglalaro ko noon, ng bata ako, pag yung kalaro ko ay hindi tama yung ginagawa niya, lingid sa akin, kaya niya ako nanatalo. Ang tawag ko sa kanya magulang. Parang chichit, ang tawag dyan ay magulang. Amen? Kaya, paano yun yung sponsor, ikalawang magulang? Pero magulang na yung tatay, magulang na yung nanay, nagdadala mo ba ng ikalawang magulang? Kaya tanong ko ngayon sa inyo, kayo ba ay parents o kayo ay magulang? Parents. Ikalawang parents. Bago yung ibig sabihin magulang. Tuturo mo sa anak mo, kaya sa inanak mo, anak, huwag kang maninigarilyo ha, kasi masama yan. Tapos ikaw, makikita ka lang inanak mo, naninigarilyo ka. Anong tawag sa'yo? Di ba magulang? Di ba? Ito yung mga kapatid. Ito yung, kaya malaki ang responsibilidad ng pagiging sponsor at pagiging parent. Lalo na kang bata, Kristiyano. No? Lalo na kayong bata, pwedeng gamitin lang sa future. Kaya ngayon mag-iingat kayo. That is discipleship. Kung ano nakikita ng bata sa matanda, yun ang ginagawa ng bata. Okay? Kaya tayo po ay mga parents at second parent. O hindi tayo magulang at ikalawang magulang. Okay? Number 4, ito yung panghuli.
Child dedication is a declaration of God's Lordship. Ipinapakita mo lamang sa mundo, sa madla, na yung anak mo, yan ay Kristiyano. Yan ang mga magulang niyan, ang mga parents niyan ay Kristiyano, mga mananampalataya. Parang ano yan parang katulad ng bautismo. Kaya ka mo pang-bautismo sa tubig, papaalam mo sa buong mundo na ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya ang paghahandog, ito ay papapakita sa buong mundo na si Kenji ay ang kanyang bilib. Siya ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Siya ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa magitan ng biyaya at siya po ay miyembro ng Jesus the Only Way Family Church. Mark chapter 10 verse 14, Let the little children come to me. Hayaan nyo lumapit sa akin ang mga bata, ang maliit na bata. Dedicating a child is an act of worship. Pagpapahayag ng Diyos ang tunay na may kapangyarihan sa bata o sa buhay ng bata. Meron akong 4-piece. Ito naman, Filipino edition. 4-piece. Pasalamat, pagsuko, pananagutan, pagkilala sa paghahari ng Diyos. 4-piece. Okay. Kaya tayo po bilang mga witness, bilang parent, bilang second parent, o mga sponsor, ay meron po tayong pananagutan sa bata. At hindi lang sila, pati ang mga church member na narito. May church member, kasi dito yung mag-church, si Kenji. Kung ano makikita sa inyo, sabi ko kanina, yun ang gagayahin niya. Kaya mag-iingat po tayo. Nung palakihin natin si Kenji na may takot sa Diyos at tama yung kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi lamang kunwaring Kristiyano, dapat totoong Kristiyano. Okay? So, yun ang ating sinisikap na ipamuhay sa buhay natin. Tayong natin tumayo. Ngayon ay paliwanag ko sa inyo ang kahulugan ng paghahandog ng bata. Ang tanong ko ito sa pamilya, sa parent, sa mga sponsor, maging rin sa mga miyembro ng church na narito. Kayo ba ay handang magpakita ng magandang halimbawa habang lumalaki si Kenji? Sagot, oo, hindi. Oo. Ayan, ulitin natin. Kayo ba ay handang magpakita ng magandang halimbawa kay Kenji